Congratulations kay General Nicolas Torre, ang bagong PNP chief ng Pilipinas, mga kabayan. Ito pa lang si General Torre, Nicolas Torre ay pinanganak sa Hulo-Sulu noong 1970. Kaya ito'y masasabi nating batang-bata pa, 55 years old, parang ganon, kasi nga ay 1970. 80, 90, 2000, 2010, 2020, tama, siya ay 55 years old. Ano ba ang ating natatandaan na ikangay kagilagilalas na ginawa nitong si General Nicolas Torre? Siyempre naman, sino ba ang makakalimot sa ginawang pag-aresto ni General Torre kay Son of God, Pastor Apollo Quiboloy, na kung saan ay hindi niya tinantanan na hanapin itong si Pastor Quiboloy hanggang sa itong Son of God nga na ito ay walang choice kundi ang sumuko. Yan, sumuko po niya, napasuko po niya si Quiboloy at talagang kahit siya hinaharangan ng sandamakmak ng mga miyembro ng KOJC diyan sa KOJC compound sa Davao City, ay talagang hindi nagpapigil tong si General Nicolas Torre sa pag-aresto. Santambak din siya ay pinagmumura ng mga miyembro ng KOJC, pinagmumura ng mga pastor ng KOJC, pinagmumura ng mga vloggers, at saka pati itong istasyon ni Quiboloy na SMNI ay talagang binaligtad, tinuwis, pinilipit ang katotohanan at kung ano-anong fake news ang ginawa. 7 raw ang namatay sa paglusob ng mga tauhan ni General Torre, subalit yan naman ay walang katotohanan. Yan ang isa sa mga kagilagilalas na ginawa ni General Torre, na kung tama ang ating pagkakatanda ay 11 araw silang nagtiyaga dyan sa compound, KOJC compound, at pagkatapos nga ng 11 araw ay dahil wala nang tataguan, kumbagay parang daga, itong Son of God na si Pastor Apollo Quiboloy ay parang daga na nasakol na sa sulok at wala na siyang choice sapagkat natukoy na nga ng grupo ni General Torre kung nasan siya sa pamagitan ng mga makabagong aparatos na ginagamit din sa pagmimina, na kung saan patitibok ng puso ay namomonitor nitong gamit, nitong sophisticated na gamit ni General Torre. Kaya wala na, alam na nitong Son of God na siya'y mahuli, kaya wala na nga siyang nagawa kundi ang sumuko. Ano pa ang isang kahindik-hindik at kagilagilalas na nagawa ni General Nicolas Torre? Ito'y walang iba kundi ang pagdampot at pag-aresto dito kay mismong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at nadala nga siya doon sa International Criminal Court at hanggang ngayon ay nakadetine siya doon para nga sa kanyang kaso. Ano po ang crime na sinampa laban kay Digong? Ang crimes against humanity. Yan po ang kinakaharap na kaso ngayon ng dating Pangulong Digong dahil sa di umano'y mahigit 30,000 na namatay sa kanyang war on drugs. So yan po ang nagawa ni General Torre, na talagang matitinding kanyang nagawa, pag-aresto kay Apollo Quiboloy at pagdadala sa ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli, ito po ay true blue, full-blooded na Mindanaoan itong si General Torre, kaya napaganda ng pagkakapili sa kanya nitong si Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat isang taga Mindanao muli, bukod kay pero hindi naman siya katulad ni Bato na kung ano-anong kapalpakan ang pinagagawa dyan. Ano bang isa sa kapalpakan ginawa ni Bato? Aba, edi yung may pinatay mismo na Korean businessman dyan mismo sa loob ng Camp Crame, at walang ginawa itong si Bato. At yung kanyang tauhan na si Dumlao, si General Dumlao, hanggang ngayon ay nagtatago pa. Yan ang matinding kapalpakan na ginawa ni Bato. Siya ay nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan, gayong itong bangkay ng South Korean businessman na ito ay doon daw mismo sinunog sa loob ng Camp Crame. Pero anong ginawa ni Bato? Wala. Tayo po ay nakasisiguro na hindi mangyayari ang ganyang kabulastagan, ganyang kalokohan sa pamumuno ni General Torre. Sapagkat ito, tingin ko rito ay hindi ito magkukonsinti ng ganyang mga kaugalian ng mga miyembro ng Philippine National Police. Ano ang nakikita nating pagbabago rito sa pamunuan ng PNP? Sa palagay ko po ay mahuli na si General Bantag na prime suspect sa pagkakapatay kay radio commentator na si Percy Lapid noong 2022. Kung hindi tayo nagkakamali ay 2022 yan. So yan po ang ating asahan. Ngayong di umano ay bumabagsak ang trust rating ni
PBBM ay isang malaking boost ng spirits administration itong pagkaka-appoint kay General Nicolas Torre. Proud Mindanaoan. Hindi gaya ni Bato, taga Mindanao nga pero palpak, sablay. Itong si General Torre, walang pinipiling rehiyon. Kahit saan ka nang galing, Timog, Katagalugan, Bisaya, Ilocano, basta ipatutunod niyang batas. Mindanao, Luzon, Visayas, ipatutunod niyang batas maging sino ka man. Yan ang maganda. Congratulations, General ano ka ba pangalan? General Torre, hirap itong tumatanda na. Congratulations, General Nicanor Torre. Yan. Saludo kami sa inyo. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong magandang magagawa. At wala kami masasabi kundi damputin mo na sila!